Nagsisimula ang kwento sa isang batang babae na si Wen, na abalang nangongolekta ng mga insekto sa labas ng cabin kung saan siya nagbabakasyon kasama ang kanyang dalawang magulang. Maya-maya, nilapitan siya ng isang kalbong lalaki na nagngangalang Leonard. Maamo at magiliw ang pakikitungo ni Leonard kay Wen, tumulong pa nga siya sa paghuli ng ilang insekto. Tinanong ni Leonard si Wen kung ilang taon na siya, at agad namang sagot ng bata, sa loob ng 6 na araw, magwawalong taon na ako. Ngumiti si Leonard at iniabot kay Wen ang isang bulaklak bilang advance na regalo sa kanyang nalalapit na kaarawan. Hindi nagtagal, may 3 pang hindi pamilyar na taong lumitaw, naglalakad mula sa kagubatan habang may bitbit na mga kakaibang sandata. Sila pala ang mga kasamahan ni Leonard, sina Sabrina, Adrian, at Redmond. Napansin ni Leonard na natatakot na si Wen, kaya muli niyang pinakalma ang bata at sinabing pupunta lang sila sa cabin nila Wen para makipag-usap. Takot na takot, dali-daling tumakbo si Wen pabalik sa cabin at isinumbong kina Eric at Andrew, ang kanyang mga magulang, ang kakaibang pangyayaring nasaksihan niya. Ilang sandali lang, pumatok si Leonard sa pintuan at sinabing may mahalaga silang pakay at kailangan nilang direktang makausap sina Eric at Andrew. Ngunit nang silipin nila Eric at Andrew sa bintana ang mga bisita, nakita nilang si Sabrina ay palihim na pumupunta sa likod ng bahay habang may dalang sandata. Lalong natarante si Andrew at agad na sinubukang tumawag ng pulis. Sa kasamaang palad, naputol na ang linya ng telepono, putol na pala ito dahil pinutol na ng grupo ang lahat ng koneksyon palabas. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Eric at Andrew. Mabilis nilang nilock ang lahat ng bintana at pintuan ng cabin. Tinanong nila sa isipan, bakit may dala silang nakakatakot na armas. Pero sa kabila ng mga paghahanda nila, pinilit pa ring pasukin ng grupo ang bahay. Binasag nila ang salamin para makapasok. Sa gulat, sinubukan ni Eric pigilan si Sabrina, pero nadulas siya at nawalan ng malay. Samantala, si Andrew naman ay hinarap si Redmond, pero hindi rin siya nagtagumpay. Sa huli, matagumpay na naitali ng 4 ang buong pamilya. Pagkatapos nito, nagsalita si Leonard, ang kalbong leader ng grupo, at ipinaliwanag na hindi sila naroon para gambolain ang bakasyon ng pamilya, kundi dinala sila roon ng mismong tadhana. Isa-isa silang nagpakilala at ibinahagi ang kani-kanilang pinanggalingan. Si Leonard ay isang coach ng basketball para sa mga bata, si Sabrina ay isang nurse, si Redmond ay nagtatrabaho sa sanitation, at si Adrian naman ay isang kusinero. Pagkatapos nilang magpakilala, ipinaliwanag ni Leonard kung bakit sila naroon sa cabin nina Eric at Andrew upang pigilan ang nalalapit na wakas ng mundo. Lahat silang 4 ay nagkaroon ng parehong bisyon ng isang malawakang sakuna na sisira sa buong mundo. At ayon sa kanilang paniniwala, ang pamilya ni Eric ang napili bilang handog para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Kung walang isa sa kanila ang kusang mag-aalay ng buhay, tuluyan daw mawawasak ang buong mundo at lahat ng tao ay mamamatay. Nang marinig ang tila kabal-iwang paliwanag na iyon, agad na tumutol si Andrew. Hindi alintana ang pagtutol ni na Andrew at Eric, muling nagtanong si Leonard kung sino sa kanila ang handang magsakripisyo. Kailangan ninyong maintindihan, hindi kami pwedeng pumili kung sino ang dapat ayalay. Kayo lang ang makakagawa niyan. Ngunit matatag pa rin ang pagtanggi ni na Eric at Andrew. Hindi nila papayagang may mamatay sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, tumama ang sinag ng araw kay Eric at tila may nakita siyang kakaiba sa refleksyon nito, parang isang uri ng pangitain. Pagkatapos nyon, bigla na lang sinaktan ni na Sabrina at Adrian si Redmond gamit ang kanilang mga sandata, at agad namang tinapos ni Leonard ang buhay ni Redmond bilang handog. Maya-maya, binalikan tayo sa isang alaala ilang taon na ang nakalipas, kung kailan pumunta sina Andrew at Eric sa isang ampunan para ampunan si Wen. Pagbalik sa kasalukuyan matapos ang pagkamatay ni Redmond, hirap paniwalaan ni na Leonard, Sabrina, at Adrian ang ginawa nilang sakripisyo. Binuksan ni Leonard ang TV at ipinakita sa pamilya ni Eric ang mga balitang nangyayari sa buong mundo. Isang lindol at tsunami ang tumama sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagdulot ng malawakang pagkasira at maraming nasawi. Ayon sa kanila, ang mga pangyayaring iyon ay bunga ng pagkaantala ng pamilya ni Eric sa pag-aalay. Pero hindi pa rin naniniwala si Andrew. Para sa kanya, walang kinalaman ang mga sakunang iyon sa kanilang pamilya. Dito niya rin ipinahayag ang hinala na sila ay sinadya talagang puntiryahin dahil sa pagiging magkapareha nilang parehong lalaki. Mariing itinanggi ito ng grupo, at iginiit na wala iyong kinalaman sa kanilang misyon. Ilang sandali pa, muling nakita ni Eric ang sinag ng liwanag sa bintana, pero hindi na niya ito gaanong pinansin. Sinabi naman ni Sabrina na dati, katulad din siya ng pamilya ni Eric, hindi naniniwala. Pero simula nang makakita siya ng bisyon tungkol sa katapusan ng mundo, nagbago ang pananampalataya niya. Doon niya rin nakilala sina Leonard, Adrian, at Redmond. Dahil sa magkakapareho nilang karanasan, nagpasya silang magtulungan at magtungo sa cabin kung saan nagbabakasyon ang pamilya ni Eric. Matapos nito, sinabi ni Leonard kay Andrew na magpahinga muna siya
bansa habang pinag-iisipan kung sino ang maaaring ayalay. Samantala, nang matapos ng kumain si Wen, hindi napansin ng iba na palihim niyang isinilid ang isang kutsilyo sa tabi ni Eric. Hindi nagtagal, muling tinanong ni Leonard kung sino kina Eric, Andrew, o Wen ang magiging handog. Dahil matigas pa rin ang paninindigan ni na Eric at Andrew na walang dapat isakripisyo, sinabi ni Adrian na siya na ang susunod. Pilit siyang pinipigilan ni Eric, hinihimok siyang umatras at maniwala na walang mangyayaring masama kung hindi siya magpapakamatay. Pero tumanggi si Adrian. Sinabi niya na ginagawa niya ito para sa kaligtasan ng anak niyang si Charlie. Sa huli, isinakripisyo ni Adrian ang sarili niya. Maniwala kayo sa akin, totoo ang lahat ng ito. Pakiusap, itigil niyo na to. Matapos ilagay ni Leonard ang katawan ni Adrian sa isang silid, sinabi niya na libo-libong tao ang magsisimulang mamatay dahil pinakawalan na nila ang isang salot. Kaagad namang binuksan ni Sabrina ang TV at lumabas sa balita na may kumakalat na sakit sa iba't ibang bansa. Habang nakikinig ang lahat, biglang sinabi ni Eric na may nakikita siyang anino o figure sa salamin. Tinanong siya ni Leonard kung saan niya ito nakita, at sagot ni Eric, nakatayo siya sa likod mo noong pinatay si Redman. Ngunit agad itong kinontra ni Andrew. Aniya, imahinasyon lang daw iyon ni Eric, gawa lang ng tinamon nitong pinsala sa ulo. Napansin din ni Andrew na ang balitang pinapalabas sa TV ay paulit-ulit lang, replay lang ito ng isang luma ng broadcast, at matagal na raw niyang nabasa sa mga artikulo ang tungkol sa virus outbreak. Kaya para sa kanya, nagsisinungaling lang ang grupo ni na Leonard. Maya-maya pa, nagawa ni Eric na makawala mula sa pagkakatali sa upuan at agad niyang tinutukan si Leonard gamit ang sandata ni Adrian. Sa kabilang banda, si Andrew, na nakawala na rin, ay dali-daling nagtungo sa labas para kunin ang baril na nakaimbak sa loob ng kotse. Pero nakita siya ni Sabrina at sinubukang pigilan ang plano niya. Nagmamakaawa si Sabrina kay Andrew na huwag siyang takasan, pero binaliwala ito ni Andrew at sinugod siya. Tumakbo siya papunta sa kotse. Habang nilalagyan niya ng bala ang baril, biglang sumugod si Sabrina at sinaksak siya mula sa likod. Pero agad siyang nakabawi at pinaputukan si Sabrina, dahilan para matakot ito at tumakbong palayo papunta sa gubat. Pagkatapos, bumalik si Andrew sa loob ng cabin para iligtas sina Eric at Wen. Ngunit bago pa niya tuluyang mabaril si Leonard, biglang pumasok si Sabrina mula sa likurang pinto. Dahil sa gulat, agad siyang nagpaputok at tinamaan si Sabrina. Habang nagsisimula na ang oras ng pag-aalay, lumapit si Leonard sa katawan ni Sabrina. Nakita ito ni Andrew, at sa hindi na maipaliwanag na kilos ni Leonard, nilapitan niya ang bangkay ni Redmond para alamin ang pagkakakilanlan nito. Doon niya napagtanto na si Redmond, o si Rory O'Bannon, ay ang parehong taong sumalakay sa kanya noon sa isang bar. Naisip ni Andrew na ang lahat ng ito, ang mga patayan, ay isang paraan lang para pahirapan ang kanyang pamilya. Pero muli, binaliwala lang ni Leonard ang lahat ng sinasabi ni Andrew. Sa sobrang pagkainis at pakiramdam na nilalaro lang sila, ikinulong ni Andrew si Leonard sa banyo. Pagkatapos, lumabas siya ng cabin para hanapin ang sasakyan ng grupo, dahil nakita niyang pinagsasaksak ang gulong ng kanilang kotse, gawa mismo ng grupo ni Leonard. Bigla, habang paalis na sila ng cabin, narinig nila ang ingay ng nababasag na salamin mula sa direksyon ng banyo. Pinaghinalaan nila na nakatakas si Leonard. Agad nilang iniwan ang plano nilang umalis at bumalik sa loob para tingnan ang nangyari. Bagamat nagtagumpay si Leonard na maagaw ang baril ni Andrew, hindi niya ito agad ginamit laban sa kanya. Ilang sandali pa, inutusan ni Leonard si Andrew na buksan ang TV para makita kung ano na ang nangyari matapos mamatay si Sabrina. Pagkabukas ng TV, tumambad sa kanila ang balita, nagkakaroon ng malawakang aberya sa mga paliparan sa buong mundo. Libu-libong eroplano ang nagka-crash, at napakaraming tao ang nasawi. Sa puntong ito, nagsimulang maniwala si Eric sa sinasabi ni Leonard, na totoo ang mga pangitain niya tungkol sa paparating na wakas ng mundo kung wala sa kanila ang magsasakripisyo. Gayunpaman, tumanggi pa rin ang pamilya ni Eric na magsagawa ng pag-aalay. Dito, ipinahiwatig ni Leonard na tatapusin na niya ang sarili niyang buhay, para mas lalo pang mapaniwala sina Andrew at Eric na totoo ang sinasabi niya, na sa kanyang pagkamatay, mas matinding kaguluhan pa ang magaganap. Bago siya tuluyang magpakamatay, nakiusap pa si Leonard kina Eric at Andrew na magpasya na agad, bago pa tuluyang mapahamak ang sangkatauhan. Hindi nagtagal, namatay si Leonard. Biglang nagdilim ang langit, tahimik ang paligid, at tila tumigil ang mundo. Dito, sinabi ni Eric kay Andrew ang tungkol sa imaheng nakita niya sa sinag ng araw. Napagtanto ni Eric na ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng sangkatauhan. Si Redmond ay sagisag ng kasamaan, si Adrian ay kumakatawan sa pagkain at kabuhayan, si Sabrina ay tagapaghatid ng kalusugan, at si Leonard naman ay gabay. Apat silang tagapagbantay ng isang rebelasyon, at kinakailangan ang kanilang kamatayan. Dahil dito, nagpasya si Eric na siya ang kailangang ayalay. Muling tumutol si Andrew, at sinabing hindi karapat-dapat iligtas ang sangkatauhan, dahil marami pa ring tao ang puno ng diskriminasyon
emosyon at galit sa mga magkaparehong kasarian tulad nila. Pero patuloy si Eric sa pakiusap niya. Handa siyang isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at ng natitirang populasyon. Ikinwento rin niya kay Andrew na sa kanyang pangitain, nakita niya ang hinaharap, kung paano tatanda si Andrew at magiging masaya kasama si Wen, at kung paano makakahanap si Wen ng landas na maipagmamalaki niya balang araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eric ang katahimikan at kapayapaan sa kanyang sarili. Matapos ang pagkawala ni Eric, nanatili si Andrew sa kinatatayuan niya, damang-dama ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Kalaunan, pinuntahan niya si Wen sa treehouse para kunin ito. Ayaw nilang magtagal pa sa lugar ng matinding alaala, kaya't mabilis silang umalis ng cabin. Sa kanilang paglalakad, natagpuan nila ang sasakyan na ginamit ng grupo ni Leonard. Nagdesisyon si Andrew na tumigil muna sa isang restaurant para magpahinga saglit. Sa loob ng restaurant, maraming tao ang nagkakatipon habang nanonood ng balita. Ayon sa ulat, unti-unti nang humuhupa ang sakuna. Marami ng biktima ang nailigtas matapos ang tsunami. Ilang eroplano ang ligtas na nakalapag, at bumaba na rin ang bilang ng namamatay mula sa pagkalat ng virus. Habang pinapanood ito, unti-unti nang naniniwala si Andrew sa mga sinabi ni Leonard noon. Gusto pa niyang makasigurado, kaya dali-dali siyang bumalik sa sasakyan ni Leonard para humanap ng mga sagot. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga kwento ng grupo. Nandoon ang award ni Leonard bilang outstanding coach sa basketball, ang mga credentials ni Sabrina na nagpapatunay na isa siyang lisensyadong nurse, at isang litrato ni Adrian kasama ang anak niyang si Charlie. Natagpuan din niya ang ID ni Redmond na may pangalang Rory O'Bannon, at nakasaad doon na nagtatrabaho ito sa isang gas company. Ibig sabihin, ang sasakyang minamaneho ni Andrew ay pagmamayari pala ni Redmond. Dito nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.